Matapos ang 14 na taong pagkakakulong at masentensyahan ng pagkamatay sa Indonesia, makakauwi na sa Pilipinas si Mary Jane Veloso. Balikan natin kung paano nga ba nagsimula ang kaso ni Veloso sa Indonesia. Naaresto si Veloso matapos makitaan ng heroin sa kanyang maleta sa Yogyakarta Airport sa Indonesia noong April 2010. Paliwanag noon ni Veloso, wala siyang alam sa illegal na droga at galing daw sa kanyang recruiter ang maleta. Oktubre ng kaparehong taon, hinatulan siyang guilty sa drug trafficking at inilagay sa death row. Kasunod niyan, ilang beses humiling ang gobyerno ng Pilipinas kay dating Indonesian President Joko Widodo na bigyan ng clemency si Veloso at ilang beses ding tinanggihan. Makalipas ang 5 taon, itinakda ng i-execute si Veloso kasabay ang iba pang drug convicts sa Indonesia. Pero hindi natuloy ang pag-firing squad kay Veloso matapos umapila si Nooy Pangulong Noynoy Aquino sa Indonesia. Kasunod ng pagsuko sa pulisya ng recruiter ni Veloso na si Cristina Sergio. Sabi ni Aquino, gagawing state witness si Veloso laban sa mga sindikatong nag-recruit sa kanya. Umayag ang Indonesia na bigyan ng indefinite reprieve si Veloso para makapagbigay siya ng testimonya laban kay Sergio at iba pa niyang recruiter na si Julius Lacanilao. Sa pagtatapos ng termino ni Aquino at pag-upo ni Nooy Pangulong Rodrigo Duterte, nag-iba ang posisyon ng Pilipinas sa kaso ni Veloso. Hindi raw haharangin ni Duterte ang desisyon ng Indonesia alinsunod sa kanilang batas. Noong 2022, nang maupo naman si Pangulong Bongbong Marcos, humiling ang pamilya ni Veloso na muling humingi ng clemency sa Indonesia para kay Mary Jane. Bukod sa clemency, hindi rin tumigil ang gobyerno na umapela para mapababa ang sentensya kay Veloso. Nitong Setyembre, bumisita sa bansa si Indonesian President-elect Prabowo Subianto at nakausap si Pangulong Marcos kaugnay sa kaso ni Veloso. At matapos nga ang 2 buwan, inanunsyo ni Pangulong Marcos na maaari nang ilipat sa isang kulungan sa Pilipinas si Veloso.